Wow, galing naman ng mga bata. Parang mga nabusog. Ano ulam nyo kanina? Palagay ko ang sarap. Ano ulam mo, Sophia? Chicken po. Chicken, fried chicken. Wow, ang sarap naman. Sige, si Jazz na lang. Ano ulam mo kanina? Ha? Hindi raw alam yung tawag doon. Ano? Ay, ano? Sampalukan. Oh, sinampalukan. Sarap. Kaya pala energy na energy. 'Di ba? Lakas ng energy. Dahil mga busog. 'Di ba? So, ano nga ba meron ngayon? Bakit nandito kayo? Okay? Kasi meron tayong VBS. Ano yung VBS? Vacation Bible School. Okay. Alam nyo ba kung ano tong hawak ko? Ano to? Bible. Ano ba yung Bible? Ha? Ano, Marian? Yung mga, di ba, si Lord, dati, nakakausap sila nila Adan, nila Moises, pero gumawa ng book ang Diyos, parang kinakausap niya na rin tayo. Kaya ngayon, dito sa Vacation Bible School, ang pag-uusapan natin, pag-aaralan natin tungkol sa mga salita ng Diyos. Gusto niyo ba yon? Gusto niyo bang malaman kung ano yung mga sinabi ng Diyos para sa atin? Okay. So, bago tayo magsimula, ano uli yung mga rules natin, mga alituntunin natin? Ayan, nandito na kayo, maaga, diba? Pagdating, umupo kasama ang grupo. Check ba? Check. Makibahagi. Ayan, kapag may nagsasayaw, sasayaw tayo lahat. Diba? Pag tinatanong, sasagot tayo. Maging magalang at mabait. Sumunod, pag may sinabi yung teacher sa inyo, susunod kayo. Kilala nyo ba yung mga teacher nyo? Oo, sigurado. Ano pangalan teacher mo, Atina? Ma'am Beb. Ma'am Bev. Teacher Beth. Teacher Beth. Sino pa may kikilala sa teacher? Sige, Sophia. Teacher Josephine. Teacher Josephine. Okay. So yun, di ba? Dapat kilalanin din natin yung ating mga teacher. Tanungin nyo, Ma'am, ano po ba pangalan mo? Okay. So ako pala si Teacher Malu. Okay? Tapos, sabi dito, bawal mambuli or manukso. Bawal yun, ha? Makinig sa mga guro at saka sa mga leader na mga nandito. Manatili sa grupo, panatilihing malinis ang paligid. Nakita niyo ba may kalat ba sa paligid niyo ngayon? Wala, di ba? At bawal lumabas. Hanggat hindi tayo tapos. Okay ba yon? Kasi iniingatan na amin kayo. Okay? So, pwede na ba tayong tumayo uli? Gusto na agad sumayaw. Talagang lakas ng energy. Ganito. Mag-arms forward nga kayo, yung nasa likod sa harap. Ayan, ganyan. Dapat medyo malayo tayo. Okay? Tapos, arm sideward muna pala ulit. Sideward. Para dapat kasi medyo hiwa-hiwalay kayo. Yung iba, mapupunta sa likod. Iba mapupunta sa likod yung iba. Para hindi kayo magkakabungguan. Dapat hindi kayo may spaces kayo. Para hindi kayo magkakabungguan mamaya pag nagsayaw tayo. Okay, ready na tayo? Okay. So bago tayo sumayaw, magpe-pray muna tayo. Kanino? Kay Jesus, kay Lord. Sige, paano tayo mag-pray? Pumikit tayo, yumuko. At sumunod kayo sa prayer ko, ha? Sige. Panginoon,
Salamat po sa araw na ito. Ingatan mo po kami sa lahat ng aming gagawin. Patawarin mo po kami sa aming mga nagawang kasalanan. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Now, ready na ba kayo? Okay, tawagin na natin sila ate at kuya. I've got a river of living water, a fountain that never will run dry. It's an open heaven, you're releasing, and we will never be denied. 'Cause we're stirring up deep, deep wells. We're stirring up deep, deep waters. We're gonna dance in the river. Dance in the river. 'Cause we're stirring up deep, deep wells. We're stirring up deep, deep, deep waters. We're gonna jump in the river. It's an open heaven, you're releasing, and we will never be denied. 'Cause we're stirring up deep, deep wells. We're stirring up deep, deep waters. We're gonna dance in the river. Dance in the river. 'Cause we're stirring up deep, deep wells. We're stirring up deep, deep waters. We're gonna jump in the river. Jump in the river. Deep cries out, deep cries out to, deep cries out, deep cries out to. We cry out to you, Jesus. I've got a river of living water, a fountain that never will run dry. Walang kikilos. It's an open heaven. Oh, walang kikilos. Stop dance. Out na yung kumilos. Hindi, joke lang. Mahina ang ating signal. Kaya nyo ba ituloy kahit walang sound? O, isa munang patalastas.
Magaling pala kayo sa stop dance eh. Ano daw? Mag-rest muna kayong konti para hindi kayo masyado pawisan. Dahil yung ating signal ay mahina. Sige, upo muna kayo, mga bata. Upo muna kayo. Pahinga muna tayo saglit. Kamustahin nyo nga yung katabi nyo. Alam nyo ba pangalan ng katabi nyo? Eh baka naman kapitbahay nyo kasi. Eh magpipinsan. Yung hindi ninyo, meron ba kayong kakilala dito na hindi nyo pinsan? O yung mga hindi, yung mga iba? O sige, sino kilala mo na hindi mo kaibigan, pinsan, o hindi taga rito? Wala akong JC. Si JC. Asan si JC? Buti na lang may pangalan, ano? Ba't mo tinuro? Okay. So, ready na kayo uli? O, sige, tayo na tayo uli.
Ayan. Napagod ba kayo? Kawawa naman kayo, napagod kayo. Bakit hindi ako napagod? Pero nag-enjoy kayo. Kasi kapag tayo ay sumasayaw at umaawit ng tungkol sa Panginoon, siya yung inaawitan natin. Sino nagbigay ng kamay natin? Tsaka ng paa? Bakit tayo nakakakilos? Dahil sa Kanya, di ba? Kaya dapat lang na ialay natin sa Diyos. Binigyan niya tayo nitong kamay na to, nitong paa na to, di talagang sumayaw tayo para sa Panginoon, di ba? So ngayon, okay na kayo? Nakapag-relax na kayo? Okay. Ngayon, maglalaro tayo. Kailangan ko ng dalawang group, ha? Teka lang, yung mga teacher nyo, sila yung maghanap. Kailangan sa grupo, merong 5 to 9 at merong 10 to 14. Okay, dalawang grupo, ha? Sabihin na natin yung isang grupo kay Ate Risa, kay Teacher Risa. Then yung isang grupo kay Ate Belen, kay Teacher Belen. O, sige, hanap po tayo ng tig-6. Okay. Tatlong 5 to 9, laging ganun Tsaka tatlong 10 to 14. Sige po. Ay, yung mga nakaupo, move kayong konti, patalikod. Sige, punta na dito sa harap yung buo na. Ano tong hawak ko? Tali. Ano kaya gagawin natin sa tali? Asa na yung grupo ni Teacher Risa? Okay. Yung grupo ni Teacher Belen, hindi kayo ganyan. Hindi kayo nakaline. Dapat kayo ay bubuo ng circle. So, isang circle para kay Teacher Belen, isang circle para kay Teacher Risa. Magkaiba kayo ng circle. Magkaiba kayo ng dalawang circle ang bubuuin natin. Okay, yung isang circle. Okay? Okay, another one. Kulang pa dito. Sige, kaya ni Freya, tsaka ni Bon. Sige. Okay na kayo mga babies, baka kayo upo muna kayo mga babies. Baka kayo Okay, buo kayo ng isang circle. Okay, tatawagan ko si Teacher Jazz, si Teacher LK. Ipapakita namin sa inyo kung ano yung gagawin nyo. Tsaka si Ate Danica. Okay? Sige, kayong tatlo. Mag-circle kayong tatlo. Tingnan nyo kung ano gagawin nila. Magkahahawak kayong kamay. Okay, eto, bibigyan ko kayo ng ganito. Tapos, kailangan lahat kayo dadaan doon sa tali na yan. Sige. Hanggang makarating sa dulo. Sige. Ate LK. Paano? Sige. Kailangan hindi kayo magkakahiwa-hiwalay yung inyong kamay. Well, pag may nahiwalay, paano kaya yun? Out na. Yun, ganon. Ayun. Basta dapat hindi kayo magkakahiwalay. Kaya nyo ba yun? Kaya nyo ba yun? Okay. Sige, bibigyan kayo. Teacher Isa, bibigyan ko kayo nito. Then the other one, kay Teacher Belen. Okay? Mga assistant, pakitingnan nyo sila, ha? Sige, na kayo kung ano gagawin. Move kaya kayo dito, baka kayo mabunggo dun sa Move kayong konti. Yan. Sige, ready na ba? O gusto nyo sample muna? Sige, isang sample lang. Okay, 1, 2, 3, go. Isang sample lang, ha?
Oo, hindi naman basta wag lang sila maghihiwa-hiwalay. Yan, ganyan. Kaya nila yan. Sige, kaya mo yan. Ah, yun na lang siguro ano, kasi yung tali nila. Oh. Sige, kaya mo yan. Yan! Pero teka, paano natin bubuuin tong ano? Para kasing nahihiwalay nahiwa-hiwalay ito eh. Ano lang natin ito. Kaso liliit. Ready na kayo? Hingi tayo dito ng tape. Tape natin para hindi kayo mahirapan. Paano na kulo? Kaya sila nahirapan dahil dun sa ano, ano Naghihiwalay. naghihiwa-hiwalay. Dapat manalo kami. Okay na kaya yan? O dalawa pa? Okay na kaya yan? Dalawa pa. Ito pa. Okay, sige. Ready na ba kayo? Ayan, nakapag-practice na kayo, ah. Inayos lang natin yung kanila kasi hiwa-hiwalay na yung ganito. Okay? So, ready na yung first player natin? Sige. Music, Brother Bernard. 1, 2, 3, go! Huwag maghihiwa-hiwalay. Bawal hiwa-hiwalay. Bawal maghihiwalay ang kamay. Mahirap ba? Oy, ang galing niya. Paano ba yan? Nauna sila. Sige, upo na kayo. Madali, mahirap. Ano mahirap? Kami naman. Okay. So, babalik. Okay. Okay. So, ayos na kayo ng upuan. Punta na kayo doon sa upuan nyo nung mga yung upuan na maayos. Okay, ayusin nyo na yung upuan ninyo. Technical issues. So, yung atin pong, sino yung hinihintay nyo na galing sa ibang bansa kapag BBS? Si Sam. Kaso, pagpunta niya dun sa Africa, nagkaroon ng problema. Kaya na-delay ang kanyang flight. Okay? So, ngayon,
uunahin na natin yung ating lesson 5. Basahin nyo nga, ano sabi doon? Mga sumusunod sa Diyos ay gumagalang sa Kanya. Okay? Ngayon, pag-aaralan natin, yung pagsunod pala sa Diyos, kailangan nagtitiwala tayo sa Kanya. Paano ba tayo magtitiwala sa Diyos? Halimbawa, sa nanay nyo at tatay nyo, nagtitiwala ba kayo kay tatay at saka kay nanay? Ano pinagtitiwalaan nyo na gagawin ni nanay at saka ni tatay? Ano, Atina? Ano po ba tanong? Bakit ka nagtitiwala kay nanay at kay tatay? Ayan. Ikaw lang dapat sumagot. Kasi siya po yung magulang natin. Oo. At bilang magulang, ano ba dapat ang ginagawa ng magulang natin? Ano? Sige. Atina. Inaagal. Tanggalin mo kasi yan. Ano yun? Inaalagaan. Inaalagaan tayo, ibinibigay yung kailangan natin, di ba? Kaya tayo nagtitiwala sa Kanya. Ngayon, malalaman natin na dapat pala nagtitiwala din tayo sa Diyos. Okay, may ipapanood ako sa inyo. Panuurin nyo, ha? Okay? Sige, panuurin nyo. Stories of the Bible. The Widow's Offering. This is Jesus, Heyo! who is the Son of God and the Savior of the world. While Jesus was on earth, he taught everyone about God's love and healed people from their sickness. He did many miracles like calming storms and even raised people from the dead. Wahoo! One day, Jesus was in the temple teaching people and answering questions. He sat down near the collection box where people would bring their gifts to God. He watched as the crowds dropped in their money. He saw rich people drop in lots of money. And then he saw a poor widow come and drop in 2 small coins. Jesus called his disciples to him and said, I tell you the truth. This poor widow has given more than all the others. Really? He said this was because the rich people gave a small part of the great amount they had. But the widow was very poor, and she gave everything she had to live on. Yun. Nakita nyo? Sino raw si Lord dun sa pinanood natin? Siya yung tagapagligtas, siya yung Panginoon. Ano pa yung ginawa niya dun? Ha? Ano pa ginawa niya? Dun sa may sakit, ano ginawa niya? Pinagaling. So si Jesus pala ay manggagamot din. Pwede tayong magtiwala kapag tayo ay may sakit. Or kahit sino sa atin, magulang natin, pwede nating ipag-pray at magtiwala tayo, manampalataya tayo na kaya tayong pagalingin ni Lord. 'Di ba? Ano pa? Yung malakas na bagyo, ano ginawa ni Jesus? Pinatigil niya, 'di ba? Yung patay, ano ginawa niya? Binuhay niya. Ang galing pala ni Lord. Ang dami pala niyang kayang gawin. 'Di ba? Ganon siya makapangyarihan. 'Di ba? Tapos nakita niyo yung babae. Yung babae mahirap lang siya. Ang pera niya coins lang. Siguro piso lang. Samantalang yung mga nauna sa kanya mayayaman. Pero kanino natuwa si Lord? Dun sa babaeng mahirap. Bakit kasi yun na lang yung pera ng babae. Yung mayayaman, marami silang pera pero yun lang ang kinuha nila. Samantalang yung babae na to, Lord, eto na lang yung pera ko Pero nagtitiwala ako na hindi mo ko hahayaan na magutom. Paano nagtiwala yung babae? Ibinigay niya yung laman na lang ng bulsa niya.
Tapos, nagtiwala siya kanino? Nagtiwala siya kay Lord na hindi siya pababayaan. Okay? So, magtiwala. Okay? May isa pa akong ipapanood sa inyo. Stories of the Bible. Jesus calls Peter. This is Jesus, Heyo! who is the Son of God and the Savior of the world. Jesus grew up in Nazareth Here Jesus. and was baptized by John in the Jordan River. Jesus began teaching about God's love and healing people of their sickness. One day, John saw Jesus walking by and told the people around him that Jesus was the Lamb of God. One of the people standing with him was Andrew, whose brother was Simon, who would later be known as Peter. Andrew went to find his brother and said, "We have found the Christ." Whoa! Really? Come on! Simon went with Andrew and met Jesus. Uh-huh. I'm Simon. Jesus looked at Simon and said, "Your name is Simon, son of John, Yes, it is. but you will be called Peter." Okay. On another day, Jesus was walking along the shore of the Sea of Galilee, and lots of people crowded around him to hear what he had to say. Hello. Well, okay. Jesus noticed two empty boats, for Andrew and Peter had left them and were washing their nets. Jesus stepped into one of the boats Here, Peter. and asked Peter to take him out into the sea. Aye, aye. So he sat in the boat and taught the crowds from there. When he had finished speaking, he said to Peter, "Now go out where it is deeper and let down your nets to catch some fish." But Peter said, "We worked hard all last night and didn't catch a thing. But if you say so, I'll let the nets down again." And this time their nets were so full of fish, they began to tear. Whoa! They called to some other fishermen for help, Hey, help! and soon both boats were filled with fish. When Peter realized what happened, he fell to his knees before Jesus and said, "Oh Lord, please leave me. I'm such a sinful man." Jesus replied to Peter, "Don't be afraid. Come, follow me, and I will show you how to fish for people." Really? Really? And as soon as they landed, they left their nets and followed Jesus. So Simon Peter became one of Jesus' 12 disciples and followed his friend Jesus throughout his time on earth. Hey, sino nanood? Ano yung trabaho nila na nakita nyo dun? Isa lang, taas ang kamay. Si Janela, anong trabaho nila? Mangingisda po. Mangingisda or fisherman, 'di ba? Nung una, magdamag daw sila na nanguhuli ng isda pero wala silang mahuli. Tapos nung nakita sila ni Jesus, sabi ni Jesus, "Sige, manghuli kayo." Pagod na sila kasi magdamag silang walang tulog, pero ano ginawa nila? Sumunod. Kanino? Sumunod sila sa sinabi ni Jesus na mangisda sila uli. At nung nangisda sila, ano ang nangyari? Taas ang kamay nung mag-a-answer. O si Nashrin, ano ang nangyari? Punong-puno po na. Okay, punong-puno yung kanilang bangka. Kaya ang nangyari, tumawag pa sila ng ibang bangka para tulungan sila, di ba? Kasi sumunod sila sa Panginoon. Diba sabi sa kanila ni Jesus, sige, mangisda na kayo, marami kayong mahuhuli. Paano kaya kung hindi sila sumunod? Sige, Marian. Wala silang mahuhuling. Wala silang mahuhuli kasi hindi sila sumunod. Kaya dapat talaga pala tayong sumunod sa Panginoon. Sumunod at ano?
sino yung sumagot? Ano raw yung sagot mo, Kuya Janos? Tiwala po. Lord. Okay. Kailangan pala tayong sumunod at magtiwala sa ating Panginoon. Okay? So, meron pa akong isa sa inyong ipakikita. Okay, panuorin nyo pa uli. At may mga tanong pa kami. Minnow Laughing Grow Bible. Jesus was surrounded by thousands of people who had followed him far away from town with no food to eat. Boy, am I hungry. Me too. Wish I'd brought a snack. Wish I'd brought 2 snacks. So, one of the disciples asked Jesus, Excuse me, Jesus? How are we gonna feed all these people? Will this help? 5 loaves of bread and 2 small fish? 5 loaves? 2? You can't feed thousands of people with this? Are you sure? But Jesus took the boy's gift and prayed over it. Then he started breaking pieces off and giving them to the people. And then there were more pieces, and more pieces, and more pieces. So many pieces that Look! Every person got to eat as much as they wanted. Jesus was giving them another sign. In God's kingdom, there is always enough. Enough food, enough warmth, enough love. Minnow Laughing Grow Bible. Nakakagutom naman yung pinanood natin, ano? Ano ginawa ni Lord dun sa ating pinanood? Sige. Si Neds. Hindi ko po alam. Sige. Si Sofia. Binigyan po ni Lord ng pagkain yung mga nagugutom. Okay. Nag-provide si Lord ng pagkain. Paano? Paano sila nagkaroon ng pagkain? Wala namang Goldilocks noon. Wala namang Red Ribbon. Saan kaya sila bumili ng pagkain? Paano sila nagkaroon ng pagkain, Freya? Sino nakakaalam paano sila nagkaroon ng pagkain? Atina? Dinasal ni Papa Jesus ng pagkain pala dumami. Hindi. Paano, ano yung ginamit ng Diyos? Saan nanggaling yung pagkain na pinarami ni Jesus? Sige, si Macy. Yung po sa batang lalaki. Okay. Ginamit ng Diyos yung dala-dala na baon ng batang lalaki. Dito, sino may baon? May baon ka, Jazz? Ano baon mo? Pwede makahinga. Banana chips. Masarap yun, na. Okay. Maraming tao. Mas marami pa sa inyo. Punong-puno yung bundok. Nakikinig sila sa turo ng Panginoong Hesus. Kaso nagutom sila. Lahat sila ganun na, nakakagutom. Ang layo pa ng uuwian namin. Wala namang sasakyan, walang tricycle, walang motor. Maglalakad uli ng malayo para makarating sa bahay. Nakita ni Lord na gutom na yung mga tao. Walang may dalang pagkain. Pero meron palang isang tao na meron. Sino nga yun? Isang batang lalaki. Madamot ba yung batang lalaki? Hindi. Kasi inilapit niya sa Panginoong Hesus, ibinigay niya kay Jesus. Kung hindi siya nagtitiwala sa Panginoon, ibibigay ba niya yung pagkain? Hindi, kasi di ako naman nagutom, 'di ba? Pero siguro naniniwala yung bata na to na hindi siya magugutom kapag ibinigay niya sa Panginoon. Kapag isinare niya sa Panginoon yung pagkain na yun. At ano nangyari? Hindi nga sila nagutom. Ipinanalangin ng Panginoong Hesus, tapos pinagputol-putol niya yung tinapay tsaka yung isda. Lahat pala sila doon nakakain at nabusog. Galing, no?
Napakamakapangyarihan ni Lord Jesus. Sabihin niyo nga, napakamakapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. Okay, makapangyarihan siya. Kaya tayo ay dapat na magtiwala sa Kanya at sumunod sa Kanya. Okay? Okay, merong nag-chat sa akin eh. Parang nag-okay na raw yung signal ni Sam. Tingnan nga natin kung makakarating na, baka lumilipad na siya sa kalawakan. Gusto niyo bang marinig o makita uli si Sam? O sige, hintayin nga natin siya. Sam, nasan ka na? Ayan na, aeroplano. Hello mga bata. Hello mga bata. Magandang hapon sa inyo. Gusto niyo ba ng prize? Yes. Bago yon, may kukwento muna ako sa inyo. Bago kasi ako magpunta dito ay may nakilala ko yung isang bata. Ang pangalan niya ay James. Siya ay tiga West Africa. And yung tatay niya naman ay may malubanan sakit. At yung nanay naman niya ay kumikita sa pamamagitan ng pagbebenta ng uling. At isang araw, may nakilala siyang isang lalaki na nagbigay sa kanya ng bola. Alam niyo ba kung anong bola yon? Hindi. Ito ay isang bola ng football. At pagkatapos makatanggap ng regalo, alam niyo ba ginawa ni James? Yung ginawa niya ay nagpasalamat siya sa nagbigay sa kanya. Kayo ba, nagpapasalamat kayo kapag nakatanggap kayo ng isang regalo? Ayun, mabuti kung ganon. At yung bago siya magpasalamat ay nagpunta na siya sa paaralan para makapaglaro ng bola sa kanyang kaibigan. Pero may nalaman siya kasi yung paaralan pala na pinuntahan niya ay wala palang bola. Kaya naisipan ni James na ibigay na lang yung bola dun sa paaralan para may magamit yung mga bata. Ayun, kaya simula nung makatanggap siya ng regalo, gusto na rin niya makatanggap ng regalo na galing sa kanya. Ayun. Ngayon, may gagawin po tayo. Gusto niyo ba yon? May bibigay ako sa inyong memory verse. Kailangan makabisado nyo. Pag nakabisado nyo, bibigyan ko ako ng prizes. Ayan. Okay. Ako muna magbabasa bago kayo. Susundan nyo lang ako. Ulitin nyo lang yung sasabihin ko. Ngayon, kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Roma 10 verse 9. Yon. Ulitin natin. Kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Roma 10 verse 9. Ayan. Sabay-sabay natin basahin. Kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus na ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Roma 10 verse 9. May nakakabisado na ba sa inyo? Try nga natin din sa dito. Ate Jo. Okay. Okay, magbasa tayo, bili. Kung
Kung ipapahayag, pengi daw pong mic. Yun, wait lang ha. O, doon na tayo na muna. O. Hello. O, dali, sabay-sabay tayo ha. Kung ipahahayag ng iyong bibig na si Jesus ay ay Panginoon at at buong buong puso kang kang sasampalataya kaya na siya'y siya'y muling binuhay ay ng ng Diyos, Diyos ay ligtas ligtas ka. kang Roma Roma 10 10 verse verse 9. 9. Yeah! Yun. Ipapatalo ba yung banda dito? Sino yung gustong sumagot sa inyo? Yun. Si ate daw. Kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalantayan ng siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Roman 10 verse 9. Ayun. Eto, sige, si ate. Sige, sunod-sunod kayo. Isang beses na lang po pala. Kung ipahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Roma 10 verse 9. Yun. Thank you. Okay. Enjoy ba kayo? Yun. Next time na lang kayo. Simula nga, magpapaalam na po ako sa inyo. Bye-bye. Boy. Mukhang busy si Sam. Saan kaya pupuntang kontinente si Sam? No? Abangan natin kung saan naman siya manggagaling. Ngayon, galing siya sa Africa no? Bukas kaya, saan naman siya manggagaling? No? Hulaan nyo kung saan. Okay? Sige. Sabi, sabay-sabay tayo. Basahin natin yung Romans 10:9. Kung ipahahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, ay maliligtas ka. Yung Romans 10 verse 9, yung sinabi doon na sasampalataya, yun yung maniniwala, yun yung magtitiwala ka sa Panginoon. Okay? So, para sa lesson 6, okay, makikilala natin yung ating, basahin nyo nga, ano yung lesson natin? Okay. Sino dito yung may kaibigan? Okay, may kaibigan pala tayo. Sino ba yung may kaibigan? Ano nangyari? Charina, ano pangalan ng kaibigan mo? Raven. Haven. Wow, ganda naman ng pangalan. Si Raven, ano pangalan ng kaibigan mo? Sophia po. Sofia. Okay. So may mga kaibigan pala tayo. Si Atina, ano pangalan ng friend mo? Si Eman. Si Eman. Okay, lahat pala tayo merong kaibigan. Pero tayo, yung mga kaibigan natin, hindi natin laging maaasahan. Halimbawa, may kailangan ka. Yung kaibigan mo pala,
nasa school o kaya naman hindi pumasok, di ba? Paano na lang? Pero meron tayong kaibigan na talagang sobrang mahal na mahal tayo. Kilala niyo ba kung sino yon? Okay. Sige nga, tingnan natin. Ayan. Ano nakikita niyo si picture? Si Jesus, 'di ba? Alam niyo ba, bakit kaya si Jesus ay nagkaganyan? Sige nga. Dahil sa atin. Ano ba ginawa mo? Okay, dahil tayo ay makasalanan. Okay? Gusto ba ng Diyos mapunta na lang tayo sa impyerno? Kayo ba? Gusto niyo mapunta sa impyerno? Ayaw din, di ba? Kaya, alam niyo ba si Jesus, pinapalo nila, tapos sinuutan ng baging na may mga tinik dito sa ulo na ganyan. Nung pagsuot ng koronang tinik sa kanya, yung mga dugo, tsaka sobrang nasaktan ng Panginoon. At alam nyo rin ba, dinuduraan nila, minumura nila ang Panginoong Jesus. Pero, okay, gusto ko makikinig lahat. Pero, hindi man lang siya nagreklamo. Kasi, kaya ginawa niya, dahil gusto niya tayong lahat iligtas. Gusto niya tayong lahat mapunta saan? Sa langit. Gusto niya makasama tayo sa langit habang buhay. Kasi, dalawang lugar lang yung pupuntahan natin pag namatay. Ano yon? Sa impyerno or sa langit. Ayaw kasi ng Lord na mapunta tayo sa impyerno. Kaya, hinayaan niya na danasin niya tong mga paghihirap na to. So, ayan, pinapalo siya, dinuduraan siya, kung ano-ano yung mga ginawa sa kanya, hindi siya umimik. Pagkatapos, dumating pa dun sa point na, ano nangyari? Ipinako siya sa krus. Saan siya nagkaroon ng pako? Sa kamay, tsaka sa paa. Okay. Tapos, ano nangyari sa kanya nung pinako siya sa krus? Namatay, di ba? Okay, totoo naman, namatay siya. Totoo yun, namatay ang ating Panginoong Jesus. Pero, hindi siya nanatiling patay. Kasi kung si Jesus nanatiling patay, sayang na lang yung pagtitiwala natin sa Kanya. Hindi naman pala totoo yung sinabi niya. Pero, pagkatapos ng 3 araw, nagpunta si Maria Magdalena doon sa pinaglibingan sa kanya. Lumindol. Tapos nagulat siya, isang maningning na anghel yung nakita niya. Ang sabi sa kanya, ano kaya sinabi sa kanya nung anghel? Palagay niyo, ano sinabi sa kanya? Wala na dito si Jesus dahil siya ay muling nabuhay. Kaya tayo, kapag tayo ay nagtiwala sa Panginoon, tayo ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Diba? Kailangan pala nating magtiwala sa Kanya, manampalataya sa Kanya. Sino dito yung mga nagtitiwala or nananampalataya sa Panginoong Jesus? Naniniwala ba tayo sa Kanya? Ay, ba't yung iba hindi? Sino dito yung naniniwala kay Lord Jesus? Okay. Walang pilitan. Sino dito yung naniniwala na kaya siya napako sa krus para bayaran yung kasalanan ko, kasalanan mo? Taas yung kamay. Yan. Sige. So, tayo ay tumayo. Tayo. Sige, tayo.
Naniniwala tayo na kaya siya napako sa krus, namatay at muling nabuhay para kung tayo ay mananampalataya sa Kanya, magtitiwala sa Kanya, tayo ay hindi na tayo mapupunta sa impyerno. Magkakaroon na tayo ng buhay na walang hanggan na kasama si Lord. 'Di ba? So, makinig. Kung nananampalataya kayo, mananalangin tayo, magpe-pray tayo, ha? Okay, mga teachers, paki-note po kung ilan yung magtataas ng kamay. Yung nagnanais at naniniwala siya na kaya si Jesus namatay doon sa krus para iligtas ako sa aking kasalanan. Taas yung kamay. Okay, pikit tayo. Sumunod kayo sa panalangin ko. Panginoon, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Simula pa po nung bata akong maliit. Patawad po kung ako ay nagsinungaling, nakipag-away, sumagot sa magulang, nangupit, at marami pang mga kasalanang nagawa. Naniniwala po ako na kaya ka namatay sa krus para bayaran ang aking kasalanan. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. At alam ko na pag dumating ang araw, ay makakasama kita sa iyong kaharian sa langit. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng aking Panginoong Hesus. Amen. Amen. Palakpakan naman natin si Lord. Diba? Niligtas niya tayo. Okay, ngayon, so tayo ay may announcement. So bukas, meron ulit tayong BBS, no? Babalik kayo uli. Sino babalik bukas? Yan, babalik ulit tayo dito. Ganitong oras din. Tapos sa May 3, may graduation tayo. Yung nakakomplete, gagraduate na kayo, di ba? Okay? At yung namang hindi pa nakakomplete pero gusto niya makakomplete, sabihin na lang sa teacher nyo para makagraduate din kayo. At pag natapos kayo, magbibigyan namin kayo ng certificate at meron kaming special gift para sa inyo. Di ba? Sa mga gagraduate. So, at isasama nyo mga parents nyo, magulang nyo sa May 3 sa graduation. O sige po. Sa graduation, 11 ng umaga. Okay. Okay. So, 10. 10 pala. Sa May 3, 10. Okay, tandaan nyo yan, Ate Harmony, paki-note 10 daw sa graduation. Okay, so ngayon, breakout na tayo. Mga teachers, kunin nyo na po inyong mga estudyante. Ang 10 to 14, mananatili po dito. Ang 5 to 9, dito po sa finance. Ang 2 to 4, doon po sa pastor's office. Okay.
Okay, sige, punta na tayo dito. Kasi magpa-practice tayo nung para sa graduation. Ito yung sasayawin ng mga 10 to 14. Ito yung Wanna Do Right. Yung 5 to 9, sino nakakaalam nung sa Superbook? Doon sa krus, ika'y namata. Alam niyo yan. Yun sa inyo. Ha? Okay, yun sa inyo. Panoorin niyo siya sa YouTube at practicein niyo, ha? Yun yung pa-practicein ninyo bukas. Okay? Pero ngayon, bago tayo mag-closing prayer, balik na kayo sa pwesto nyo. Balik na kayo sa pwesto nyo. Mga guys, eto na yung sa inyo, ha? I-memorize nyo na. Okay, ready na ba? Sige, game na. Go. 1, 2, 3, game! Let's dance! I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus, and you'll show me how to do right. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus, and you'll show me how to do right. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. I was made to give you praise. Make me more like you. I was made to give you praise. Make me more like you in all I do. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. I wanna be more like you. Okay, sige. Tayo muna ay mag-pray, mag-closing prayer na tayo, okay? So, paano tayo magpe-pray? Okay, let us close our eyes na. Okay, pikit na tayo. And tawagin natin si Teacher Beth to lead us in closing prayer. Okay, sige mga bata, punta po kayo sa inyong mga group. Lahat ng 10 to 14 dito, mag 2 lines kayo. Yung isang linya, yun yung mga uuwi ng walang sundo. Sino-sino yon? Taas ang kamay. Dito kayo, dito.
Okay, yung mga may kasamang uuwi, nasaan? Mga may kasamang uuwi, dito lang. Sige po. Yan. Okay? Gail, dito ka. Diyan. Okay, 5 to 9. Nasa 5 to 9? 5 to 9, dito po. Linya dito. Lahat ng walang kasamang matandang uuwi. Dito po. Okay? Yung mga susunduin dito, para walang maggulo, dito tayo. Oo, wait lang. Okay? Dalawang linya lang, ha? Okay, 2 to 4. Dito tayo, 2 to 4. Teachers, paki-assist po. O, sige na. Doon ka muna. O, quiet na. Magpe-pray na tayo. Eyes on me. Eyes on me. Okay. Makinig po. Kanina, ang kwento ay patungkol, syempre, kay Jesus, hindi kay Sam. Patungkol kay Jesus. Si Sam character lang na nagkukwento sa inyo, di ba? Okay. May batang lumapit kay Jesus. Ano yung dala? Ilang tinapay? Okay, ano pa? Ilang isda? Anong ginawa ni Jesus nung ni-receive niya yung 2 isda at 5 tinapay? Parang alam ng 5 to 9. Anong ginawa? Pinag-pray po. Pinag-pray. Sige. Ngayon, magpe-pray tayo. Maingay ba si Jesus na nagpe-pray? Shhh. Ayan. Tingnan ko nga kung sino yung mga batang maayos kapag haharap kay Jesus para mag-pray. Yan. Mamaya na tayo dyan. Okay. Sige po. Fold nyo na yung mga hands nyo. I fold my hands. I bow my head. I close my eyes. Di tayo magsisimula hanggat may naririnig akong maingay. Yung 5 to 9 di pa ready. Si Gabe di pa ready. Ay, di tayo magpe-pray kapag may maingay pa. Very good yung 2 to 4, oh. Nakakahiya sa 2 to 4. Sige po, close your eyes. Close. Jesus, thank you po. Sa araw na ito, naging masaya kami sa aming pag-awit, sa aming pagsayaw, sa aming paglalaro, pakikinig ng kwento, at paggawa ng mga activities. Salamat po, sinamahan mo kami sa araw na ito. Samahan mo kami sa aming pag-uwi. At tulungan mo po kami na maikwento sa aming mga kalaro, kapatid, kapitbahay, ang aming narinig na kwento patungkol sa'yo. Bukas po, babalik kaming muli sa lugar na ito para maranasan namin ang pag-ibig mo, ang pagmamahal mo sa aming lahat. Pagpalain mo po ang aming buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan naman natin si Jesus. Masaya ba kayo? O bukas, babalik po ba kayo?
O, sige po. Lahat ng 5 to 9, 2 to 4, upo. Upo. Sit down muna kayo, sit down. 5 to 9, sit down. O, lahat ng uuwi na may walang kasabay or walang matanda kasama, pwede na po kayo. Balik kayo bukas, ha? Ha? Anak, yung mga kakilala nyo na nag-attend ng day 1, day 2, sabihin nyo, bumalik bukas. Okay? Thank you. Yung mga ID, pakibalik po. Teachers, pakikuha po ang mga IDs. Sumagot sa magulang, nangupit, at marami pang mga kasalanang nagawa. Naniniwala po ako sumagot sa magulang, nangupit, at marami pang mga kasalanang nagawa. Naniniwala po ako